Okay. Para sa ating Sunday School, ay ng inyong nakikita, ang ating pag-uusapan ay pagtungkol sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating paksa ngayon ay nagkaroon ako ng ideya na ito yung ating maging Sunday School dahil ang aking naging short series sa nakaraang buwan ay patungkol sa araw ng Panginoon at naisip ko na baka maganda rin na magkaroon tayo ng pag-aaral dito at using this platform po na sa ating Sunday School. Dalawang part lang to sa buwan na to na ating pag-uusapan sapagkat 2 linggo lang ako makakapagturo sa Sunday School sa buwan na to. So, these are topic, the return of Christ or the day of the Lord. Diligyan ko lang yan ng simpleng subtitle, a look for the glorious day or a look for the great day. So, bakit great or glorious? Sapagkat ito nga yung ating pag-asa sa hinaharap. So by way of preliminary, the whole of evangelical eschatology is oriented to the return of Christ to consummate God's plan. So pag pinag-usapan ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi na pinag-uusapan kung anong grupo tayo or kung anong grupo ng mga mananampalataya, whether Reformed or Pentecostal or kung ano pa mang grupo ng mga mananampalataya. Ang lahat ng yan ng mga iglesia, mga grupo ay tumitingin sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa paniniwala na iyon ay sa paglulubos ng pinalano ng Diyos sa simula't simula pa. So, belief in the personal, pansinin nyo, personal return of Christ is a unique and fundamental Christian article of faith. So, dapat bawat mananampalataya ay ganito ang kanyang pagpapahayag sa kanyang pananampalataya o sa kanyang buhay Kristiyano. Naniniwala ka na ang Panginoong Jesucristo ay babalik in person ayon sa pagpapasya o ayon sa itinakda ng kanyang Ama. So, this belief is contrary to the various views. Bakit mahalaga yung personal return of Christ? Sapagkat mayroong mga paniniwala na parang yung pagbabalik ni Kristo ay paggunaw ng mundo or utopia, etc. May mga ganyang mga maririnig kayo. Sigurado ako na meron kayong ganyang mga ideya or marahil na naririnig nyo patungkol sa second coming of Christ. So, katunayan, kaya ko rin ninais na nga na magkaroon tayo ng kahit na maikli. Hindi ko alam kung makakapagpatuloy pa tayo ng mahaba-habang pag-aaral dito, pero at least sa 2 lesson natin dito ay mas maitama yung ating kaisipan sapagkat ako po, sigurado ako, o naniniwala ako na kahit Reformed churches or Reformed circle ay medyo may konting maling pagtingin. Merong ganung may sumasala patungkol sa usapin na to. So the point is, the concept of the return of Christ is very much informed by the concept of Christ's first coming. Di ba? Kaya naman may second coming nga ay dahil merong first coming. At malinaw yan sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, chapter 4 verse 1 and 8. Wala tayong panahon na basahin yan, pero pinapakita dyan yung unang pagparito at yung pangalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo
And even in Titus 2 verse 11 to 14 ay ipinakita yan. In Hebrews chapter 9 verse 28, the first appearing, ito, ano na lang sa atin to, pagpapanariwa, was his sin bearing death. Of course, the second is to consummate salvation. Ganun naman yung ating pagtingin dito mga kapatid, malimit din siguro nating marinig na tayo ay iniligtas. Ngayon ay tayo ay nasa kagilagilalas na kaliwanagan, tayo ay ligtas. Katunayan, kahit ngayon paman ay meron tayong buhay na walang hanggan. Pero hindi pa nga iyon yung kalubusan. Kaya talagang tinawag natin ito na dakila or maluwalhating araw. Kung wala kang ganan na pagtingin sa hinaharap ay talagang manlulumo tayo bilang mga mananampalataya. Pero kahit nga raw yung panlulumo, panghihina ay mali para sa Kristiyano or kasalanan sapagkat meron kang maluwalhating pag-asa na inaasahan. So, tingnan natin itong tinatawag na kalapitan or imminence of the second coming of Christ. Dito natin makikita yung mga ilang maling paniniwala. Una, the dispensationalist concept. Pag sinabing dispensationalist concept, Christ's coming is at any moment. So kaya nasabi ko na kahit siguro reformed ay medyo kakaroon ng ganito, may maling pagtingin sa bagay na to. Baka pwede mo ring masabi na anumang oras ay pwedeng dumating ang Panginoong Hesukristo ay mamamali tayo sa ganyang kaisipan. It was based on the belief, pansinin nyo to, it was based on the belief that no event of predictive prophecy, may prophecy regarding this, is yet to be fulfilled prior to the rapture. Very sound controversial, rapture, but naniniwala tayo sa rapture based in 1 Thessalonians chapter 4, pero iba sa paniniwala ng iba patungkol sa rapture. Hindi ganon yung ating pagkaunawa sa rapture, pero bago pa man yon ay merong mga inihula, merong ipinahayag sa banal na kasulatan na kinakailangang maganap bago pa man yung araw na yon. So, but gaya ng sabi ko, the scripture clearly asserts and implies preceding events prior to the parousia, prior to the second coming, at loobin ng Panginoon, mas magiging malinaw sa atin ano ba yung preceding events na yan. Gaya nabanggit ko, dalawang pagkakataon lang tayo tutunghay dito, pero sana kahit yung yung preceding event ay malinawan natin kung ano ba ito, at kung magpapatuloy pa nga tayo, sana ay mas makikita natin ano ba itong preceding events na tinutukoy dito. Pero mapapansin nyo, bakit bago yung parousia ay may preceding events? It's very clear doon sa parables concerning the second coming suggest delay. Wala tayong muling panahon para tunghayan ng mga talatang yan. Pero dyan, kung kayo lang ay pamilyar sa mga passages na yan, ay mapapansin nyo na may delay. Di ba? May mga talinghaga na sinabi dyan, yung parang Panginoon. Tapos, natagalan daw yung pagbalik niya. Kaya nga pinakita doon, yung dapat yung servant ay handa anumang oras o kailanman dumating yung kanyang Panginoon. So, pangalawa, Jesus announced a worldwide preaching of the gospel prior to the end. Ito nga, yung isang matututukan natin, Lord willing, next time sa ating pag-aaral dito, na yung preceding event before the parousia ay yung patungkol sa
ebanghelyo na ito ay dapat maipangaral o maipapangaral sa buong mundo. So, isa lang yon. At yung pangalawa ay yung itinuro mismo ni Pablo. At ano yon? Hindi ko sure kung maisasama natin to sa ating susunod na pag-aaral. Yung patungkol sa man of sin or man of lawlessness. So, yan yung mahalagang maintindihan natin patungkol sa pagbalik ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo sa pangalawang pagkakataon, hindi yung parang magugulantang na lang tayo, mabibigla na lamang tayo. Hindi ganyan ang larawan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, so nakita natin yung dispensationalist concept. Pangalawa ay yung inaakala na kamalian ni Kristo. The question is, did he announce the parousia to occur in his lifetime on earth? Merong ganyang paniniwala na sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa lupa ay mangyayari. Ang ikalawang pagparito ay malaking kamalian yon. Kasi maraming mga nabanggit ang ating Panginoong Hesukristo na na-misinterpret ng iba. For example, Matthew 24 verse 34, sabi ng Panginoong Hesukristo mismo, "Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place." Ay yung these things take place ay tinitingnan nila na kanya ng pangalawang pagparito. Ibig sabihin dun pa lang ay mangyayari na yon kasi yung generation daw na yon, yung tinutukoy ng Panginoong Hesus ay yung henerasyon na yon ay hindi raw lilipas hanggang sa mangyari itong mga bagay na to. Alam niyo, ang tinutukoy diyan na mangyayari ay yung destruction of the temple. Kailan nangyari yon? Nung AD 70. So, kaya mali na gamitin nila itong talata na to para sabihin na doon pa man ay ang Panginoong Hesukristo ay babalik na. In Matthew 16 verse 28, again, sabi ng Panginoong Hesus, "Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom." So, kasi pinapatungkol nga doon parang yung pagdating niya. Ay, tingnan natin kung ano ibig sabihin dyan ng Panginoong Hesus. Una, patungkol sa talata na sinabi dyan, Matthew 16:28, ang parallel niyan ay sa Mark 9 and Luke 9. Iyan ay pumapatungkol sa transfiguration account. Pamilyar tayo sa transfiguration account. So, the reference to some standing here, tinutukoy ng Panginoong Hesus, is consistent with the choice of 3 disciples as witnesses. So, mahalaga yung ganung pagkaunawa. Sapagkat pagka hindi nga ganon, ay doon pa man, ay darating na raw ang Panginoong Hesukristo. In Matthew chapter 10 verse 23, "When they persecute you in one town, flee to the next. For truly I say to you, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes." So, talagang parang naging kalituhan ito. Kung di man kalituhan, ay naging mali yung kanilang pagkaunawa doon sa sinasabi diyan na pagdating ng anak ng tao o ng ating Panginoong Hesukristo. So, if Jesus referred to the last day parousia, ang magiging resulta niyan ay madidiskubre, malalaman ng mga alagad, ng mga disipulo niya na
nagkamali ang ating Panginoong Hesus. Kung yung tinutukoy ng Panginoong Hesus ay hindi man lang daw, hindi pa nila matatapos na puntahan o libutin yung mga lungsod, mga lugar sa Israel, ay darating na raw siya. Ay isipin nyo, kung gano'n ang eksena, ay madidiscover ng mga alagad niya mismo na hindi totoo ang sinasabi ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang muling pagparito. Doon pa man ay madidiscover na agad ito. And even after this commissioning, Jesus continues to predict his parousia, implying a non-identification of this coming of the Son of Man with the parousia. Di ba, nagtuloy-tuloy naman kahit na isinugo sila, nagpatuloy pa rin naman yung paghahayag, pagsasabi ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang second coming. So, talagang malayo doon sa sinasabing doon sa panahon na yon. So, while no compelling case can be made for what coming is in view, it can be concluded that this is not the parousia of the last day. Yun na nga, actual visit to cities, kasi sinugo nga, and even yung coming of the resurrection, at yung binanggit ko kanina, yung Jerusalem destruction. So, hindi ganyan ang ating pagtingin sa ating paniniwala o doon sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. So, dito naman, dahil maikli yung ating panahon, gusto ko lang ipakita yung kung paano ginamit sa Bagong Tipan yung tinatawag na imminence of Christ's coming, meaning the nearness. Sinabi diyan sa mga passages na yan, yung general use, sinabi it is at hand or it is near. May tinatawag na perfect tense kung paano yan ginamit diyan. Romans 13, James 5, 1 Peter 4, it has become near. Ito, maganda yung sinabi diyan sa mga passages na yan kasi pumapatungkol sa mga patungkol dun sa mga ilang mga bagay na mangyayari bago yung parousia. May present tense. Ang isang pamilyar sa atin diyan ay yung Hebrews 10:25. It is drawing near or approaching. And lastly, itinatawag na comparative, malinaw yan sa Romans 13 verse 11. Sabi, it is coming nearer in comparison to an earlier event. Ang sabi diyan ay, than when we first believed. So, kumbaga, parang gusto ipakita diyan, at least sa panahon nila Pablo, panahon ng mga taga-Roma, ay nung gusto lang sabihin ni Pablo, nung panahon na kayo ay naniwala, nanampalataya, panahon na kayo'y naligtas, ay kumpara doon, ay di hamak na mas malapit na. Yan ang gustong sabihin diyan sa passage na yan, patungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So, mabilis lang yan. Pumunta tayo. So, the thesis na makikita natin dito is that the nearness of Christ's coming is consistent with the expectation of preceding events to take place. Paano natin uunawain yan? Sinasabing preceding events na yan. Before the parousia, familiar naman tayo sa tinatawag na yung inauguration or the consummation structure of New Testament eschatology. Nabanggit ko kanina na yung kaligtasan natin nangyari na or sa pagdating ng Panginoong Hesukristo noong kanyang unang pagparito nga, pero hindi siya natatapos doon at ito ay lulubusin. Ganyan natin tingnan ang struktura ng Bagong Tipan. Siguro maganda yung naging paglalarawan dito ni
Samuel Waldron in his syllabus on eschatology, ang sabi niya, with the first advent of Christ, the age of fulfillment, the consummating era of world history has dawned. Diba? Sumilay siya. Parang madilim, pero eto na, sumilay, lumiwanag. The age to come has broken in. Ito yung pag si Pastor magtuturo niyan. By the way, ito pala ay hinango natin sa ating lecture sa GMA, but simplified. Ako man, sa aking pag-aaral talagang kinakailangan mong aralin pa at hindi naman natin kailangang buo. So, ito ay simplified na lesson lang para sa atin dahil hindi naman tayo mga GMA students. So, the age to come has broken in. The present age is passing away. The phrase last days is without exception used of the era between the inauguration and the consummation of the kingdom. The New Testament views our era as the relatively brief final era of history before the day of the Lord. This required the terminology like that of nearer be seen in the context of long historical perspective. So, anuman yung panahon na gugulin natin sa mundong ito ay nasa pagitan ng inauguration and consummation. At mamaya ay makikita pa natin bakit may delay. Sasagutin natin yan biblically. But secondly, ito na, the delay character of the interim period. So, mahalagang maunawaan din natin bakit may delay. It's very clear that God's time reckoning is completely different from man's time consciousness. Alam naman natin sa 2 Peter chapter 3, ang sabi ng mga manlilibak, nasaan na yung ipinangakong pagparito ng Panginoong Hesukristo. So, nadoon yung parang kanilang pagkainip at ginugulo nila yung mga mananampalataya doon. Kasi, imagine, may larawan dyan na pinakita ni Pedro doon sa creation. Parang napakatagal na raw yung panahon na yon. Ay, bakit hanggang ngayon? Imagine, thousands of years ago, ang nakalipas noon, di ba, sa creation, sa Genesis account, ay kung titignan mo, napakatagal. That's their argument, yung ng mga false prophets na to, or teachers. Pero it's very, very clear kung bakit may delay. Katunayan, ipagpapasalamat mo yung delay, lalo na sa hindi mananampalataya. So what appears to man as delay is really the fulfilling God's plan according to His time. Sinabi ni Michael Horton, the Christian faith, in spite of our experience now. So it's very comforting, mga kapatid. The church, from Christ's resurrection to His return as a single event, namely the end of the age that is dominated by sin and death. That's our experience. May kasalanan, may kamatayan. In this perspective, believers are not waiting a series of intervening events and regimes. Isa lang, Christ's return in judgment and resurrection power. So, Lord willing, even yung judgment ay, especially kung medyo mahaba ating magiging pag-aaral dito, may paghahatol sa mga hindi kumilala sa Panginoong Hesukristo, pero merong pagkabuhay na muli or merong pagliligtas nga, magpaglulubos ng kaligtasan sa mga mananampalataya. So it's very comforting kahit may delay. Thirdly, the signs precursor of the consummation. So may mga tanda. From the period of inauguration, there are processes that have especially marked out this period as the last. Ano po yon? Gospel preaching and at the same time, growing of evil. Kaya, Lord willing, ay mas makikita natin yan
sa ating susunod na pag-aaral. So yun yung sinasabi diyan na especially mark out this period as the last. As Christians, observe these processes, ma-appreciate nyo the language of nearness of the parousia becomes appropriate. So, yung pag-uusapan yung kalapitan ng muling pagparito ng Panginoong Jesus, pag nakikita nyo na yung ebanghelyo ay sumusulong, or but at the same time, yung nakikita mong kasamaan sa mundo, ay doon mas nagiging parang akma yung sinasabing nearness, yung kalapitan ng parousia o ng second coming. So, ito na nga po, binanggit ko na rin kanina, Scripture focus these processes on the expansion of the gospel and the mystery of iniquity. Hindi natin yan tatalakayin ngayon, pero binibigyan ko lang kayo ng idea doon sa sinasabing proseso. Kaya nga hindi at any moment or at any time. Merong proseso or merong pang mangyayari. So waiting for the pang-apat, waiting for the parousia requires expectancy and alertness, but does not require an any moment occurrence. Mga kapatid, napakahalaga nung maging expectant ka, but at the same time alert sa katotohanan ng muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Pero dito sa mga passages na nakita nyo dyan, meron lang akong nais basahin na dalawa. In Luke chapter 12 verse 36, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast. Dapat ganito tayo. So that they may open the door to him at once when he comes and knocks. So dapat ay expectant ka, dapat ready ka sa panahon na dumating yung iyong Panginoon or Master. Very clear in Romans 8:19 and 23, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. Pansinin niyo yung nilikha, yung sang nilikha, ganun siya naglolong, ganun siya nananabik sa paghahayag ng anak ng Diyos. How much more tayo? And not only the creation, ang sabi ni Paul, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, grown inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. So kaya talagang pananabikan mo ang maluwalhating araw na ito, mga kapatid. Last heading, yung human ignorance of the time of the parousia. From the very start, attempts to predict and calculate the time of the second coming continue without pause. Talagang makikita nyo yan sa mga nakaraan, sa kasalukuyan. Makikita nyo pa rin yan, magpapatuloy yung ganyang mga pangyayari or iniisip ng marami. At some period, certain events have generated a frenzy of calculations and predictions. Siguro naman, hindi bago sa inyo yan. Marami ng mga nagpumula na ganitong panahon mangyayari. Kaya yung nangyari doon sa, parang meron niyang tinatawag na the great disappointment kasi sobra yung pag-asa nila sa araw na yun ay darating ang Panginoon, pero nadismaya lang sila. Talaga madidismaya sila kung gano'n nila titingnan ang muling pagparito ng Panginoong Jesus. At ito pang nangyayari, it is often a prelude to the creation of cults and fringe groups. O di ba, nakakakita tayo kung bakit, kung saan ang daming mga sumusulpot na mga grupo dahil sa ganitong maling kaisipan. It has been used to deceive gullible folk of their earthly possessions. So nangyayari na ay dahil
ignorant sa mga bagay na to, ay sila nadadaya na pati kanilang mga ari-arian ay kinukuha, tumitira na sila sa mga bundok o sa mga lugar waiting the sinasabi nilang Christ. Ang nakakalungkot pa nga kung minsan sila na nga raw yung Christ. Sila na raw yung hinihintay na Messiah. So bumubuo na lamang sila ng kanilang grupo. So mapapansin nyo yung panganib ng maling pagkaunawa sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So yung key scripture dyan, bilisan ko na lang ng konti. Okay, 11:30 na pala. It's very clear in Matthew 24:36. After, mapapansin nyo yung binasa natin kanina, verse 34. But concerning the day and hour, no one knows, not even the angels of heaven. Alam nyo, may degree of ano pangaraw yan eh. Yung parang sinasabi, sino ba yung hindi nakakaalam. No one knows, even angels of heaven. Isipin nyo, angels of heaven na yan. Nor the Son, but the Father only. So it's very important text para pabulaanan yung parang uhulaan nila yung araw ng Panginoon. At in Acts 1:6 and following, it is not for you to know. Ang Panginoong Jesus babalik na sa kanyang Ama after 40 days when He was resurrected from the dead. Ang sabi niya mismo sa kanyang mga alagad, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. Sa ating naging serye in 1 Thessalonians 5:1 and following concerning the times and the seasons, you have no need that I should write to you. Pinakita na siya'y katulad ng magnanakaw. Sabihin, walang nakakaalam. So the implication is, all attempts to predict and calculate the time of the second coming is defiance of the scripture. Tingnan natin sa dalawang larawan, may tinatawag na heretical defiance. There is no prophecy of the emergence of God's people in a latter period prior to the second coming. Merong mga parang umuhula, sasabi na talagang dalago, dadami, parang mas madodomina ng mga mananampalataya ang mundo bago ang kanyang muling pagparito. Walang katotohanan yon, walang sinasabing ganyan sa banal na kasulatan. Katunayan, tayo ay nasa minority at walang sinasabi na darating ang panahon na tayo magiging majority sa mga group of people before the coming of Christ, the second coming of Christ. May tinatawag na evangelical defiance. So while not exactly predicting the date of the second coming, this is the problem. Evangelicals have been prone to predict time references. One example is rebuilding of the temple. Saan yun? Sa Jerusalem. May ganyang paniniwala, especially the dispensationalists. But there is no single event that becomes a turning point of the terminal generation. So, wala kayong makikitang ganyan sa scripture. Every attempt at prediction distracts. Ito na yung halos lesson sa atin mga kapatid. Distracts from the required readiness of Christians. At siguro, hindi ko alam kung may karanasan kayo dito. Dahil parang darating ng Panginoon Hesukristo. So, parang yung readiness mo, parang ipoprograma mo. As magiging handa ka, anong ibig sabihin yan? Readiness becomes defined in terms of special activities generated by date setting. Ay nung before year 2000, before Y2K, mananampalataya na ako noon. Ang ginawa namin noon ay bago yung pagpasok ng year 2000, wala kaming ginawa kundi manalangin. Nanalangin kami ng nanalangin hanggang sa habang hinihintay yung pagpasok ng
taon, yung Y2K na sinasabi, pero walang nangyari. So ganun yung parang kumbaga parang yung dapat na normal or tamang paghahanda sa muling pagparito ng Panginoong Hesus ay gumagawa na lamang ng mga special activities dahil madatnang ka ng Panginoon na nananalangin or nasa church or kung ano pa man. So ganyan na nangyayari. Kaya maganda rin itong mga pag-aaral na to para maalalahanan tayo. Some have made pronouncements of false prophecies. Kailan ba naging leading missionary enterprise ang Pilipinas? Kahit hanggang ngayon tayo yata ay kulelat. So hindi totoo yung ganyang mga klase ng mga hula. Even the innocent warning, ano yung innocent warning dyan? Siguro kahit ikaw, masasabi mo, ito yung paalala ko kanina, that Christ may come tonight, or tomorrow, next week, next month, next year, ay pwede yang hindi maintindihan, pwedeng ma-misinterpret yan. Kaya at least sa pulpitong ito, wala pa naman akong narinig. Or I hope and trust na hindi niyo ako naringgan na at ngayong gabi, bukas, ay pwedeng dumating ang Panginoon. So sana ay maging malinaw sa atin yan. Pero I believe na kahit mga Reformed pastors or mga Reformed Christian ay pwede niyong maringgan ng ganito. At ayoko nang magbanggit kung sa isang iglesia, isang Reformed church na may ganitong, again, innocent warning. Pero yun nga yung katotohanan, kahit Reformed pastor, Reformed Christian ay medyo sumasala sa bahaging ito. So yung isang mali na makikita natin dito ay Christians are sometimes told to hasten the parousia by their faithfulness of witness. Ito pa yung isang siguro baka nakarinig na nga rin kayo. Para dumating na o para mapadali ang muling pagparito ng Panginoong Hesus, tayo maging matapat sa pag-iibanghelyo. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Pero pwede, at kahit nga Reformed pastor, Reformed Christian ay pwede niyong maringgan ng ganyan. Hindi naman ganyan yung ating mahalaga yung maging matapat tayo sa pag-iibanghelyo, pero hindi naman dahil minamadali natin ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo sa pangalawang pagkakataon. So the point is, trusting God for the time that belongs to His prerogative is a function of faith. Mga kapatid, meron mang delay, meron man tayong mga karanasan na hindi maganda, huwag tayong matinag sapagkat tiyak ang pangakong ito ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang muling pagparito. So the combined thought na gusto nating makita dito is that we do not say with the dispensationalists anytime now. Ang tama ay we do not know, but God has fixed the time. Di ba? Malino naman yon. Ama lang. And it will come without fail. It's very comforting, mga kapatid. So, may mga Kristiyano na minsan itong katotohanan na ito ay medyo hindi malinaw sa kanya or hindi niya pinag-aalab or pinananariwa sa kanyang puso. So the pastoral point is readiness means for the believer to be faithful in the place where calling directs him to be on any other ordinary day that is not yet parousia. So dapat ganon yung pagiging handa mo sa muling pagparito ng Panginoon.
Wala kang iniisip na araw. Dahil mas madidistract ka sa iyong ginagawa bilang isang mananampalataya, marahil hindi ka na masyadong magiging matapat sa iyong trabaho, saan ka tinawag ng Panginoon. Habang naghihintay ka sa Panginoon, pwede mong maipakita ang iyong faithfulness, yung iyong day-to-day obedience. And that's very important sa mga mananampalataya. At nakita rin naman natin yan sa ating nakaraang huling bahagi ng serye natin in 1 Thessalonians 5:10, whether we wake or sleep. Tayo na mga nabubuhay pa sa ngayon ay napakahalaga ng kahandaan. Tamang kahandaan, hindi mga set ng activities. Dapat lagi na lang tayo sa church, ganyan. So, di ba, problema nga ang mga mananampalataya sa Thessalonica dahil sa maling kaisipan. Sa 2 Thessalonians, actually sinasabi nila, dumating na si Kristo. Ay mga bagay sila na hindi nagawa, even yung kanilang work, naging busybodies na sila, etc. and etc. And pwede yung mangyari sa sino man sa atin. So yun yung parang simpleng lesson sa atin na while waiting sa muling pagparito ng Panginoong Hesus ay talagang doon na mas nasusumpungan tayo doon sa katapatan. Yung day-to-day obedience sa ating Panginoong Jesucristo. So, bansyata ako sa oras. Any question po? Any thought? Jean? Thank you, Pastor Ferdy. Napakaganda ng mensahe. Talagang busog na busog ang pagkaintindi ko. I mean, parang klarong-klaro sa akin kasi I have this misconception that any moment the Lord will come. And ito na tuwid yung aking paniniwala. I was thinking, why did I have that thinking? Is because of the idea of being prepared when the Lord comes again. I think yun yung nagkaroon ng sa aking thinking na ngayon nakita ko, okay, yun ang tamang pagtingin is the misconception possibly comes from the idea, what being ready means, or yung ano ang reference ng readiness. So yung delay, any moment and delay, napakaganda nung two constructs na yon to be put side by side and see the differences and the encouragement to be faithful whatever the Lord wants me to do at this time. Thank you. Thank you po, Ate Jean. Sabi ko nga, ano ba yung leksyon? Kahit napakasimpleng leksyon lang na gusto nating matutunan, particularly sa leksyon na to, sa paksang to. Kasi it's all familiar sa atin eh. So, pero gaya na rin na nabanggit ni Ate Jean, sundan ko na lang ang sinabi niya, ay meron palang ganun din na medyo sabit o sala na kaisipan kahit doon sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Yun nga po, yung parang madidistract ka na dapat, and it happened sa mga kasama natin, mga kapatid natin. Ako nga po yung isang nagpapatotoo na ang ginawa namin noon, hindi ko na lang maalala kung mismong natapat yun ng prayer meeting, kasi prayer meeting namin noon is Friday, hindi ko na lang sure yun, but it doesn't matter. Basta ang ginawa sa amin noon, sabi ng pastor, maaga tayong magpe-pray after dinner, tapos wala na tayong bang gagawin kundi magpe-pray at magkakantahan. Imagine, ilang hours yun. Siyempre talagang di mo maintindihan yung feeling nun eh. Parang magto-12 na. Darating na ba si Kristo? So, nadidistract tayo nung tamang katapatan or pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Balikan niyo ang 1 Thessalonians, di na nga sila actually nagtrabaho. Pwede mangyari sa atin. Kung isipin mo,
ay may mga giyera. At talagang kasi alam nyo, kung titingnan nyo rin yung paligid natin, kasi sabi yung preaching of the gospel, talaga namang isa sa mga preceding events na sinasabi ay yung pagsulong ng ebanghelyo. May papangaral sa buong mundo. Pero kasabay nun yung pagsulong din ng evil. Wheat and tears. So, yan yung katotohanan, mga kapatid. At kahit sa buhay Kristiyano, pwede kang madistract na sasabihin mo, kailan ba talaga babalik ang Panginoong Jesus? Gusto ko na siyang makapiling. Sana walang Kristiyano na magsasabi, gusto ko nang mamatay eh. Gusto ko nang makapilang ang Panginoon dahil hindi ko na kaya. Talagang ang bigat ng aking karanasan sa mundong ito, even yung delay. Mga kapatid, nagtuturo sa atin ng pananampalataya. Yan yung mga sinasabi ng mga bulaang guro, sa sinulatan ni Pedro, dun sa mga dispersed Christians in Asia Minor. Pero huwag. Sapagkat yung 1,000 taon, isang araw lang sa Panginoon and vice versa. So, wag mong kung ganyan ang isip mo, ito ang isip ng Panginoon, hindi pareho. At para sa hindi mga mananampalataya, yung delay, yung hindi pagparito ng Panginoong Jesus agad-agad, na para mong basta na lang darating siya para sa iyo, para daw dumating ka sa pagsisisi. Hindi ba napaka gandang mensahe yun para sa'yo? Sunday school to, di ako magpipreach. Pero that's a very clear lesson or message sa inyo. So sana ay maging itong simpleng paksang ito, sabi ko nga sa inyo, simplified version to ng lecture sa GMA. Pero sana ay talagang kahit pa paano matuto tayo. Thank you po, Ate Jean, sa thought. Ate Myla? I just want to express yung pasasalamat ko sa Lord. I'm sharing yung sinabi ni Ate Jean when you started with your first point na parang hindi anytime. Parang I was on my toes. It will happen anytime. But probably it's bagahe from my former church, which is dispensationalist din. And salamat sa Lord at it's a good nakaka-refresh. Yeah. And coming from the camp, yung last session namin kahapon ay yung mind of Christ din in relation sa yung pagdating niya, na-rebuke ako, kagaya nung sa sinasabi mo din kanina na parang pagdarating ang Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin na, wait Lord, gagraduate muna ako, or wait Lord, magpapakasal muna ako, or iniisip ko sa sarili ko, ano kayo sasabihin ko sa Lord kung hindi maayos yung pananaw ko tungkol sa kanyang pagdating. Wait Lord, gusto ko muna maging lola. So parang lahat tayo may kanya-kanyang wait Lord siguro. But with this, si Ate Jean, siguro, wait Lord, may ano pa ako, may tuturuan pa akong parang masarap sigurong isipin natin sa kanya-kanyang buhay natin, ano yung mabigat sa atin. Pero salamat sa reminder ng Panginoon na kung talagang nasa atin yung mind ni Kristo ay talagang wala, hindi mo iisipin yung mga bagay na yun dahil nandun yung kahandaan, excitement to be with the Lord. Yeah. Thank you. Thank you, Ate May. Siguro kung mayroong napakasimpleng lesson sa atin, ay ano bang ibig sabihin ng readiness sa atin bilang mga mananampalataya while waiting the parousia, the great day, the glorious day. So, hindi kinakailangang lagi ka na lang nananalangin, na-late ka na sa trabaho. I'm not saying na parang maging faithful tayo sa mga bagay na yon, sa calling mo, kung ano man, alam nyo, ang church, ang GBC, ay masasabi ko na
gifted church, iba't iba yung antasma natin, intellect, etc., and etc., even sa kalalagayan sa buhay. Pero pwede kang magtapat sa Panginoon. Ano man yung saan ka man niya inilagay. Preacher, deacon, isang ordinaryong miyembro na sinasabi, nagpupunas ng upuan, anumang ministry mo. So, day-to-day obedience. At sa tingin ko, yun yung mas challenge sa atin. Gaano tayo nagtatapat sa Panginoong Hesukristo in terms of obeying His will sa ating buhay. Any question? Any thought, Deacon Ian? Thank you, Pastor, for the lesson. Indeed, very refreshing yung thought, and it's a good thing to be reminded. Madalas makakalimot. Tulad din yung mga na-share kanina. Parang you're looking, ang view is anytime pwedeng dumating. But it's not for us to worry. Sabi ng Panginoon, it's not for us to know the times or the hour. Alala ko sinasabi ni Pastor Noel, kung malaman daw niya, kahit i-reveal sa kanya na say Wednesday darating ang Panginoon at may klase siya, magkaklase pa rin daw siya. So, it's for us to be faithful. And I think yung perspective na another day na hindi siya dumating is a day of mercy for us to extend also to maybe to other people na maaari pa nating maabot. Thank you, Deacon Ian. So, imagine, may date na yon. So, pero ganun niya tinitingnan yung faithfulness. But yun nga, hindi... Kasi kahit nga may date yon, ako nakakasiguro ako na hindi rin lahat magtatapat. Kahit yung sinasabing Y2K na yun, darating ang Panginoong Hesukristo, hindi lahat naganda sa pagdating ng Panginoon. So, that's not the issue. At makita mo bilang isang mananampalataya, kung ikaw ay member ng church na to, paano mo nakikita yung iyong pagtatapat sa iglesia, sa iyong paglilingkod sa Panginoon. So, napaka-practical nito mga kapatid. It's a very parang common or very familiar topic to all of us. Pero sabi ko nga, pero nabanggit ko naman kanina na nagkaroon ako ng idea dahil nagkaroon ako ng series na Araw ng Panginoon. So, nagre-reflect ako, ano bang aking tuturo sa Sunday School? Actually, merong suggestion sa akin na ito yung ituro. Hindi ko na babanggitin kung ano. Pero, okay, sige, we'll consider that, but not sure. So, at sana nga, kahit 2 pagkakataon lang tayo mag-aaral ay, next time, Lord willing, is more of the preceding event. And that is the preaching of the gospel, or it's about the gospel. Yung isa pa, yung man of lawlessness in 2 Thessalonians 2. Pero dahil 2 pagkakataon lang, baka hindi sure, baka ano ko na lang doon. Isama yung maikling part doon. Brother Romel. Pastor, 2 question lang. Una po, lahat po ba ng tao ay makakakita sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Yung pangalawa po, saan po bang bansa pwedeng magmula? Yung kumbaga doon magpapakita ang ating Panginoong Hesukristo. Yun lang po. Thank you, Brother Romel. Parang pan-JMA yung tanong mo. Parang si Pastor Noel yung tinatanong. Sabi ko nga, simplified lang eh. Pero hindi. Yes, correct me if I'm wrong, mga alumni sa GMA na kumbaga, bawat mata will see yung huling pagbabalik. Diba? Every knee should bow first. And in Philippians chapter 2. So,
Philippians chapter 2 verse 9. Ano sabi doon? Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, heaven and earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hindi ibig sabihin na yung every tongue shall confess that Jesus is Lord ay lahat believer, lahat mananampalataya, hindi. Pero darating ang panahon, lahat sila magpapahayag that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. Yung pangalawang tanong, kung saan bang lugar babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Natanong sa GMA yan, Brother Romel, no? Pero sana muli hindi ako magkakamali dito. Sa binasa natin kanina in Acts 1, ay sinabi na doon siya nagmula sa Israel, ay sinabi rin doon na sa ganun ding paraan ay babalik siya. But you will tuloy ko lang. Acts 1, ang labo ng mata ko talaga eh. And said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? Take your Aaron. This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. So, sa lupaing kanyang sinilangan, ay sinasabing doon siya, kasi in the same way daw ay makikita kung paano siya iniangat ay doon din. So, sana Brother Romel ay nasagot yon. Okay naman daw sa kanya eh. So, any question pa? Any question? Ate, that answer to that question. Ang reading ko is in the same way. Hindi naman sinabing in the same place. okay. Would that be problematic? I mean, I'm not saying I'm right and you're wrong, or I'm wrong and you're right. What I'm trying to say, does this verse mean that would this verse refer to the place? Way lang eh. So, I don't know what that, kayo nasa GMA, but what does that way mean? Baka if it's going to be in Jerusalem, kung place nga yung way, Yeah. what could be the supporting verses to that? If it's a plausible interpretation? Yeah, but sa tingin ko, ito yung malinaw na sinasabi dito. Wala tayong masasabing parang at least supporting verse para mas makita natin, mas liwanag yung sinasabi dito. Pero yung simple or plain reading na masasabi natin dito ay kung paanong siya iniangat sa langit, bumalik sa Ama, ay sa ganun ding paraan, in the same way, in the same way. And I believe na even yung place ay nagre-refer doon sa lugar na kung saan siya ay sinilang, namatay, muling nabuhay, at sige, Pastor Ek muna. Yung first question, Brother Romel, Revelations 1:7 is clear that every eye will see the return of the Lord. No, if I may just read it, ito sinabi doon. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, Yeah. even those who pierced him, and all tribes of the earth Yeah. will wail on the account of him.
So malinaw yan. But I am not saying this with absoluteness because we have to interpret Revelations. Meron kasi diyang symbolism. Okay? But if we take this at face value, or meaning at the text itself, then malinaw na all people would see the return of Christ. Now, when it comes to Jerusalem, Jerusalem is a representation, but it doesn't absolutely say that it is the location where Christ will return. So, yun. Hindi walang explicit sa scriptures, as far as I know, that He will return to exactly in Jerusalem, in Israel. Okay? So, unless I'm wrong, but that's my understanding. Yeah, that's my view. That's my understanding sa at least sa text na to, but I think hindi naman ito parang mag-divide sa atin Ate Jean muna. Sorry, I just want to interpret and Yeah. see. Yeah. Yung interpretation ko, it may be the same way is if it started in the physical Jerusalem, it may be in the spiritual Jerusalem when He comes back. So, therefore, the place may not be relevant or has materiality in the discussion. Yung hindi siya ganun ka-importante, maybe, I may be wrong, I'm not insisting on my view. Yeah. I'm just trying to figure out Yeah. what could be what possibly could be the meaning of the verse. So it may, kung hindi alam ang oras, baka hindi rin alam ang place. Yeah. Kaya nga pero based lang sa text na to, sinabi natin but that's my understanding, reading, and that's my view, but not dogmatic, and so hindi to magdi-divide sa atin. Teka, ang nag-ano muna si Deacon Glenn, bago si Ate Teng, bago si Ate Carol. Short lang yung akin. Ang kwan sa akin naman parang sa tingin ko sarili ko hindi ko naabutin yung kaya hindi ko na kine-question yun. I'm more sa akin kasi yung death natin, yung parang minsan mamaya ba mababangga ako, mawawala ako, may dalang aeroplanong babagsak dito, patay. Yun ba ready ba akong harapin ang Panginoon? Parang yun na yung second coming na nakikita kong mamimit ko ang Panginoon. Sa akin mas kwan ang question na yun sa akin. Kaya lagi tayong ready. Baka mamaya mabilaukan lang tayo sa pagkain natin, mawawala tayo. Mamimit na natin ang Panginoon natin. Thank you. Thank you po, Deacon Glenn. So, yun ang sinasabi ko, na hindi ito magdi-divide sa atin dahil lang doon sa yan. Si Ate Teng. Minig yung kamay ko. Matthew 24:25. See, I've told you beforehand. So if they say to you, look, He is in the wilderness, do not go out. If they say, look, He is in the inner rooms, do not believe it. For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will the coming of the Son of Man. Parang walang in-specify na place, pero yung it will be seen by everyone globally. Yeah, again, it could be, but that's my view, that's my opinion, but not dogmatically. So, we respect each other's position or view. Ate Carol. Base doon sa pag-aaral namin sa eschatology kay Pastor Den, yung sa Acts 1:11, ang ibig sabihin talaga doon is yung since the disciples saw Him visibly ascend, it is on the same way He will return to be visible. Yeah. So, yung pagbalik ng Panginoon, it is visible, it will be public, and it will be glorious. So, even those who do not believe, those who rejected Him, all of us will see Him sa pagbabalik niya. And napakaganda nga nung this is in contrast with the rapture idea. Yung rapture kasi is that it ought to be secret. Pero hindi Ang daming verses that supports that the Lord will come loud,
visible to everyone. And like what Tang said, it's going to be global based on Matthew 24:27. So, yun lang po. Thank you. Thank you, Ate Carol. Last, Deacon Rex. May ilang pelikula na ako napanood eh. Alam niyo yung mga yung mga kontrabida na very powerful na gagamitin lahat, bigla magpa-flash lahat sa lahat ng LED boards, no, sa mga screen, sa mga TV sets, no, lalabas lahat yung mukha niya na nagsasalita siya, na proclaiming yung kanyang Di ba marami ng ganyang movie? Baka gamitin ng Panginoon yung technology din, no? Who knows, no? Or baka nga yung sky will become a very big screen that everybody can see. Anyway, Yeah. hindi yun yung gusto kong hindi yun yung gusto kong. Yeah. Actually, yung Ephesians chapter 1 verses 20-21, hindi naman yung tungkol sa second coming, but it's about the resurrection. No? Yung sinasabi doon is that Christ was resurrected and is now seated at the right hand of God. No? And is now king over all at this time and in the time to come. No? So, siguro yun yung verse that will tell us na while waiting for the second coming of Christ, no? Ang trabaho talaga natin is to be faithfully serving God, no? In all our capacity, He is a reigning king. He is reigning now, no? And our task is to serve Him as our king, no? So that kung kailan man siya dumating, whenever he comes, no? Alam natin that if He finds us, faithful in serving Him, I think that's really the best way to be ready, no? To be ready in the second coming of Christ. So. Thank you po, Deacon Rex. Patungkol doon sa sinasabing talagang it would be public, it's very clear in 1 Thessalonians 4, verse 16. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead, Christ will rise first, etc. etc. So yung talatang yun nagpapakita kung paano ito ay hindi secret. It would be public and yes po, Tita Te. Sige, last point before we pray, before we close. Nag-a-apply sa akin yata itong nakalagay na delay character ng interim. Ang nakalagay dito, God's time reckoning is completely different from man's time consciousness. So iba talaga ang oras ng Panginoon. Sinabi pa rito, the interim period must be seen as fulfilling the purpose of God. So meron pa siguro tayong dapat gawin na hindi natin nagagawa. Tapos number 3, sabi, what appears to man as delay is really the fulfilling of God's plan according to His time. Ang ganda. Nakita ko ngayon yung Ephesians 1:6. He who began a good work in you or in me shall put it to completion until the day of the Lord. Ay, hindi pa kumpleto ang Panginoon sa akin. Kaya siguro, i-delay na lang ng i-delay. Thank you po, Tita Te. Yun nga po, kaya nga ito yung magandang encouragement din sa atin na anuman yung karanasan nga natin sa buhay na to bilang mga mananampalataya ay isipin natin na ito'y bahagi ng paghuhusto, pagkukumpleto ng Panginoon sa kanyang dakilang plano. So hindi natin lubos na maiisip yon, at gaya na nabanggit ko kanina ay pinapakita dito yung pananampalataya para sa atin, yung pagtuturo ng Panginoon sa bagay na to. Ganun yung kaso ng mga mananampalataya sinulatan ni Pedro dahil sa kanilang mga kabigatan o karanasan sa kanilang pananampalataya. Nasa gitna sila ng isang lipunan o isang bansa o ng Roman Empire, very wicked. Pero that's the encouragement. Kung hindi man dumating pa, mabalik pa, imagine para sa mga di mananampalataya, ay ituring nga raw nakaligtasan na yun eh.
para sa mga hindi mananampalataya. So, iba sa mga mananampalataya ay may mga hamon. Thank you po sa inyong mga kapatid, sa inyong mga tanong at mga thoughts. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, aming mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan sa amin bilang isang iglesia. Muli, salamat at mayroon kaming salita nyo na pwede naming tunghayan. Salamat at pwede kaming matuto mula sa iyong salita at kami naitutuwid sa anumang kamalian. Meron kami tunay na ipagpapala nyo sa amin. Salamat sa iglesyang ito na patuloy niyong tinuturuan at salamat sa leksyon na habang kami ay naghihintay sa iyong muling pagparito na walang nakakaalam ay pwede kaming magpakatapat sa iyo. Kaya tunawaan siya naming maging baon sa aming paghayo, sa aming pakikibaka muli sa mundong ito. Babalik kami sa mundong uli simula bukas. Salamat at mayroon kaming liwanag ng iyong salita na patuloy na nagtuturo sa amin kung anong mga bagay na dapat namin gawin bilang iyong mga anak na naghihintay sa iyong muling pagparito. Kaya samahan niyo kami, Panginoon, at patuloy na pagpalain sa aming mga buhay, sa aming mga paglilingkod sa iyo. Naway sumaamin ka, maging sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, at sa iyong mabuting kalooban, muli niyo kaming ibalik mamaya para sa aming patuloy na pagsamba sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.